our guest speaker for today's momentous occasion. He began his journey as a young student at Sacred Heart College and Maryhill College, where the seeds of his dreams were first nurtured. With determination and vision, he pursued higher education at De La Salle University, Lipa, earning a degree in Bachelor of Science in Information Technology, and further expanded his horizons at De La Salle College of St. Benilde with a degree in Consular and Diplomatic Affairs. But his story did not end in the classroom. It flourished in service. At a young age, he answered the call to lead. He served as Sangguniang Kabataan Chairperson of Barangay 2, became the Sangguniang Kabataan Federation Committee on the Sports Journal of Lucena City, and took on a vital role in Kabataan Contra Droga at Terrorismo as city president and provincial representative of Quezon. His leadership extended to becoming president of the Rotaract Club of Promenade Lucena, proving that true leadership is rooted in service, compassion, and action. His journey is marked not only by positions, but by impact, recognized through numerous awards such as 2025 Southern Tagalog Excellence in Leadership Award as Youth Leader of the Year, the Metro Excellence Leadership Award, the prestigious Asia Pacific Luminar Award as the most exemplary youth leader and public servant. We are now ready to hear of wisdom and inspiration. Let us give our full attention to the commencement address of our guest speaker, Mr. John Angelo Jaja Lacerna Bunya. A round of applause. Thank you so much po sa atin pong tagapagpadaloy ng programa ngayong hapon. Ito palakpak po natin si Miss Portia. Maraming salamat po. And to formally begin my message po sa atin pong mga minamahal na graduating students po ngayong hapon na ito, nais ko muna magbigay-pugay sa atin pong mga kasama ngayong araw na ito sa harapan po natin. Ang mga nagtaguyod ng paaralan na ito na may napakagandang vision po. At yan ay para matulungan ang kabataan dito sa Lucena upang magkaroon po ng isang magandang kinabukasan. So to formally address our mga kasama ko dito sa unahan, let's start po muna sa nauna nagsalita ko kanina, ang ating pong school administrator. Palakpakan po natin si Mr. Archie Trevino. Ganyan din po sa ating pong mga kasama ng mga school admins, kay Mr. Allen Matienzo, magandang umaga po. Magandang hapon po. As well as kay Ma'am Len Esquires, nandito po ba siya? Po. Kay Sir Leo Anthony Bornolia, magandang hapon po. Kay Miss Marie Wendy Ramos, magandang hapon din po sa inyo, ma'am. Kay Mr. George Lopez Jr., magandang hapon po sa inyo. At syempre po sa ating mga faculty and staff po na naririto, magandang hapon po sa inyo lahat. Palakpakan po natin sila. And kaya ako po ay natutuwa at lubos na nagpapasalamat po dahil ako po ang inyong napili at naimbitahan upang maging tagapagsalita po sa hapon na ito. At kaya nung natanggap ko po yung mensahe sa akin, actually last week lang po natanggap yung mensahe ng inyong lingkod, pero sabi ko, I wouldn't miss this opportunity para makapagbigay ng short inspiring message sa ating mga kabataan, sa ating mga graduating students ng art. So maraming salamat po sa inyong pagtiwala. And again, it is truly an honor po and pleasure to be standing here before you para makapag-deliver po ng isang magandang mensahe that will inspire and that will maybe boost your confidence para po sa mga darating na opportunities. At syempre, dahil ito po ang inyong pagtatapos ay isa pong simbolo o simula ng isang panibagong yugto sa inyong buhay. Kaya malugod ko pong binabati ang bawat isang mga mag-aaral na magsisipagtapos. Congratulations po sa inyo. Your hard work, sleepless nights, efforts, and sacrifices
yung mga bagay na yan, we can finally say that it has all paid off. So, palakpakan po natin ang ating mga students na araw na ito. Pero sa pagkakataon po ito, hindi po tayo nagsi-celebrate dahil lang sa diploma na matatanggap po ng ating mga mag-aaral ngayong hapon na ito. Kailangan din po natin tumingin, pabalik, kung sino po yung mga naghubog at gumawa po ng paraan para kayo ay magabayan at masigurado na magkakaroon po kayo ng isang magandang kinabukasan at masigurado na handa po kayong harapin ng bukas. Kaya ho, kailangan din po natin pasalamatan ng ating mga guro na talaga ho nagsakripisyo at ginawa ang lahat to give the best education that you can have dito po sa inyo pong paaralan. Kaya pwede ho bang humingi ng konting sandali po ninyo? Pwede ho ba kayong sabihin, pagpasalamat po tayo sa atin ng mga guro. Bibilang po ako, sasabihin niyo lang po, thank you teachers. Okay po ba? Parang mahina. Okay po ba? Sige, bibilang po ako, sasabihin niyo lang thank you po sa mga teachers natin. Okay? 1, 2, 3, thank you teachers. Ayan, malakpakan po yun natin natin mga guro. And syempre, hindi rin naman po kayo makakarating o hindi po kayo makakapasok sa paaralan na ito kung hindi rin po sa suporta, pagmamahal at sakripisyo po ng ating mga magulang. Isa po sila sa mga tunay na nagbigay po ng pagmamalasakit sa inyo to ensure that they can send you to school and that you will have a bright future ahead of you. So palakpakan po din natin yung ating mga parents po sa inyo na naririto. At gayon din po, pasalamatan din po natin yung teachers. Pagbilang ko 3, sabihin nyo lang po, thank you parents. Okay po ba yun? Sige, 1, 2, 3, thank you parents. Yan. Dahil sa araw na ito, hindi lang po mga estudyante ang bida, kundi lahat po ng nagtaguyod para sa isang magandang kinabukasan ng ating mga estudyante na nagsisipagtapos para po sa hapon na ito. And actually po, ako po ay talagang natutuwa dahil nung nabasa ko po yung tema dun sa invitation letter is talagang very timely po. Dahil kanina nga po, nabanggit po ni Mr. Archie kanina na talagang kahit sa DepEd, kahit sa curriculum po, meron po tayong adjustments na nangyayari po. So dito po papasok yung ating pong tema. So, banggitin ko lang po. So yung tema po natin is Filipino graduates prepare to lead with confidence and character. So, Pilipinong nagsipagtapos handang mamuno ng may kakayahan at mabuting pagkatao. Kaya sabi nga, itong dalawang bagay na po ito, competence and character, hindi ho pwedeng may kulang sa isang pagkatao, sa isang tao, sa inyong pagharap sa mundo, sa inyong future aspirations po, sa future ventures ninyo. So with that, sabi nga nila, a competence without character is nothing. So, ibig sabihin po, sayang naman yung talino at yung galing kung hindi naman natin sasamahan ng puso at passion din po sa ating ginagawa. Ang sabi nga ho ni Mayor Vico, hindi ho talaga sapat na matalino at magaling ka lang. Kasi example na lang po, kung ikaw ay isang inhinyero, magaling, matalino, pero wala kang character. Anong mangyayari dito? Diba, parang medyo makaka-apekto kayo doon sa field ninyo. Kasi may mga workmates din kayo na kompleto, meron silang competence and meron silang passion o meron silang good character that will help you para mas maging maayos yung trabaho ninyo. So kung ikaw ay magaling na engineer, matalino, pero wala kang magandang character, tinitipid mo yung mga proyekto, yung mga pagawain ng publiko na galing sa buwis ng bahay, so bali wala rin. Kasi parang niloko mo rin ang mga tao. So you didn't use your intelligence in the right way. Ganun din sa mga naglilingkod po sa ating gobyerno. Di po ba? Kahit magaling mamuno ang isa hong leader, kung ang iniisip lang naman po niya ay ang kanyang personal na interes at ibinubulsa ho ang kaban ng bayan. So wala rin po. Nakaka-disappoint. Tama po kaya po? Di po ba? So yan lang po ay I just want to relate it to the current situations po na pinakaharap po ng ating bansa. Dahil sabi nga ho, gagamitin ko ulit yung ating laging naririnig na kataga na iniwan ho ng ating pambansang bayan. Ang kabataan ng pag-asa ng ating bayan. Kaya kayo ho, as a future, maybe yung iba dito, future leaders din. Pero sabi ko nga po, ang leadership naman po,
Hindi lang naman po yan na ibig sabihin ay nasa politika ka lang. Mayor ka, governor, konsehalo, kung ano pa man. Some of you might lead a company. Meron ditong pwedeng maging manager, CEO, supervisor, o isang negosyante mismo na magpapatakbo ng isang company. So, in that case po, ang ibig ko pong sabihin, o pinupunto ng inyong lingkod, ang leadership po, pwede po natin gamitin yan sa lahat ng fields, sa lahat ng profession po, at sa mga pangarap po natin. Kaya napakahalaga po na as early na nag-aaral kayo, very competent din po yung paaralan na inyong pong pinapasukan. As well as competent yung teachers and faculty and staffs din po na meron tayo dito. Kaya you are very much lucky and you are very fortunate na kitang-kita po natin yung pagmamahal ng paaralan na po ito sa kanila pong mga estudyante. Kaya sana ho, wag po natin sasayangin yung pagkakataon. Dahil sabi nga ho ni Mr. Archie kanina, meron pong mga pagkakataon na yung iba hindi po nakakapag-aral, hindi po na-provide ng magulang, kayo maswerte kasi narito kayo, nakapagtapos pa kayo. Di po ba? Kaya wag po natin sasayangin. You should make the best out of it. Should make the best out of every situation that you are in. Lagi po natin tatandaan yan. At isa pa po, sabi ko nga po, ang ating pong mundo ay mabilis na nagbabago po. At ang ibig sabihin po, di ba, ng confidence, yung kakayahan po. Pero hindi po sapat ang isang kakayahan ko mag-i-stick ka lang sa kung ano yung kaalaman mo. Dahil sabi ko po, ang lahat kong pinapayo sa mga fellow youth ko, you should never stop learning. Kahit anong edad mo, professional ka man o hindi, you should learn how to improve yourself. Sabi nga, there's always a room for improvement. So wag sana mawawala sa pagkatao ninyo, sa puso ninyo, na ano ba yung pwede kong i-improve sa aking sarili. In that way, you can be the master of what you are crafting. So, ibig sabihin po nito, napakahalaga po nito mga mensahe pinapagin ko kasi ito po ang hubog sa inyong pagkatao at itong dalawang bagay nito, confidence and character po, ang magiging sandalan niyo po sa pagharap sa hapon, sa mga buhay, sa mga problema, sa lahat po. At sabi ko nga po, yung adjustment ko kanina, you should never stop improving on yourself. Kasi kapag confident kang tao, dapat marunong kang makisabay. You have the ability to adapt in every situation, lalo na po ngayon sa modernong panahon, di ba? Sabi ni Mr. Archie, dahil merong adjustment sa DepEd sa curriculum, mabibilitan din sila na mag-adjust para for the betterment of the education that they will give to their students. So, ibig sabihin, nagsiset na po yung school natin na example dahil meron pong competence and good character ang ating pong paaralan. So, sana po naiintindihan po natin. Nakakasabay pa po ba? Ayan. Magawa kayo maganda nakakaunti na yung speech ko, mga 3 oras na lang po. Ano? Okay lang po? Biro lang po. Ano po? Excited na po kayo sa inyong pagtatapos po ngayong hapon na ito. At isa pa po, may mga gusto pa rin po ako, pero hindi kakaunti na rin naman po, hindi ko na po pahahabaan dahil ang mahalaga po ay matanggap niyo na po ang inyong mga diploma ngayong hapon na ito. So, yun na po. Binibigyan po natin na magpupugay muli ang ating pong paaralan. Sabi ko nga po, yung confidence po nandyan po yan, yung ating pagiging magaling na sumabay sa panahon.